Hello guys, good morning. Ituro ko sa inyo yung kung paano yung food safety handling na kasi bago ka mag-prepare ng pagkain, kailangan mo ng sigurado na food safety ka. Yung kumbaga sa malinis ka para yung foods mo ay hindi siya kontaminado ng virus. Simulan na po natin. Ang una po ay maghuhugas muna tayo ng kamay na maligamgam. Ganito po. Ang unang gagawin natin po ay maghugas po tayo ng kamay na maligamgam. Kasi po, mas maganda po yung maligamgam na tubig kasi po maligamgam ay mas mawawala po yung mga bakterya. Kaya simulan na po natin yung paghugas. Sa una po magagamit po tayo ng sabon. Dapat po yung mga daliri malinis kasi po dapat po ay itong mga pagitan ng kamay malinis, dapat ay laging bawat ito kasama kasi mas maganda yung kung nagluluto ay malinis. Yun guys, tapos na tayo sa paglilinis ng dapat guys ay dapat kapag paglilinis, sure mo dapat maglinis ang pangano. Tapos po, ganito, pupunasin mo na. Ayan, punas ka po ng tissue para po sure na malinis. Pag na i-dry mo lang po yung kamay mo. Pag na-dry mo na po, ito na po yung gagamitin pampatay ng gripo para po sure na safe na po yung kamay mo. Pagkatapos po, tapos na po tayo sa paghugas ng kamay. Yun guys, tapos na tayo sa paglilinis ng kamay. Dapat sure na tayo na malinis ang kamay. Pero dapat po ay siguraduhin nyo pong malinis. Halimbawa na lang po ng pag magluluto ka po, dapat po kasi may hairnet. Wala po kasi akong mag-provide ng hairnet. Pero dapat po may hairnet tayo. Tapos po, pag magsisimula po ng luto, dapat po may gloves din. Meron tayong suot na gloves. Kasi mas maganda yung may gloves. Tapos, dahil hindi ko naman po maipoprovide yung mga kailangan, sasabihin ko na lang po. Halimbawa po yung pag nagagayat ka na po ng sibuyas, nagpe-prepare ka na ng mga lulutuin mo. Gagawin mo po, wag mo po itong gagawin. Halimbawa na lang po ng naghihiwa ka ng mga sibuyas, wag ka pong hahawak sa mga meat, sa isda, halimbawa sa isda, sa baboy, kasi once na humawa ka doon, magkakaroon ng contaminated yung kamay mo. Magkakaroon siya ng bakterya, tapos ihahawak mo sa ginagayat mo. Bawal po yan kasi magkakaroon na po siya ng bakterya. Tapos po, ang isa pa po, huwag ka pong babahing sa kamay mo. Tapos huwag ka rin pong CCR. Bawal na bawal po kasi yun. Kasi mawawala po yung safe ng kamay mo. Halimbawa, nag-CR ka, hahawak ka sa kung saan-saan. Maano na po yun, mawawala na po yung linis ng kamay mo. Hindi na po siya safe. Tapos ano pa po yung bawal ka pong mangamot sa ulo. Diba, pag may hairnet ka naman po kasi ay hindi mo na pwedeng galaw-galawin yung ulo mo. Yun lang po. Maraming salamat po. Kasi dadagdag ko pa yung mga gagamitin mong gamit. Dapat ay
na ano na yung tawag doon yung na contaminated na ba, halimbawa po ay may mga kutsilyo ka, mas maganda po yung nalilinis na po. Mas, kung ako po kasi ako maggagamit ng mga gamit na kutsilyo, yung ginagawa ko po ay ano po, mas gusto ko kung bubuhusan siya ng mainit na tubig kasi po sa palagay ko po ay mas maganda po pag nabuhusan ng mainit, nawawala po yung bacteria. Mas gusto ko po yun, mas safe pa po ako sa ganun. Kaya po ganun po rin po dapat ang ginagawa nyo, mas safe po. Dapat po ay panatilihin natin laging malinis ang pagkain para po yung mga kakain po ay hindi po magkasakit. Lagi po siya safe. Yun lang po at maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat.